ang tagapagsalita po ng Police Region Office 7, si Police Colonel Attorney R.V. Bueno. Magandang umaga po, Colonel. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yes, Colonel, opo. Kahapon yata yung naging culmination ng nitong Sinulog Festival. Ang naging paglalarawan po mismo ni Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia. Pinaka-ingrande yung selebrasyon ng Sinulog kahapon sa kasaysayan ng pagdiriwang nitong festival na ito. So ibig sabihin, ano po ba yun? Ibig sabihin, record-breaking ho ba? Colonel, yung mga naitalang participants, yung mga nakiisa sa kabuuan ng pagdiriwang ng Sinulog? Tama po. Kasi statistically po, sa data pong hawak ng PNP, noong 2023 at 2024 ay nasa 1.5 to 2 million po yung crowd estimate. Kagabi po, ang naitalang data as of 8 p.m. ay umabot po sa 4 na milyon pong mga tao. Wow. Base po ito sa estimate ng local government po ng Cebu. Where do you attribute this, ma'am? Itong parang higit doble yung itinaas nung bilang na mga nag-participate. Kasi alam mo, dinadayo ho rin talaga yan. Maraming mga dayuhan ang kasama sa mga nakiisa sa pagdiriwang na yan. Bakit po ganun kataas yung halos naging doble, yung naging bilang ng mga nakiisa sa pagdiriwang? Sa palagay ko po dahil po dun sa ang Cebu po kasi ay napakagandang probinsya. Hindi rin po ako taga Cebu, pero nung napunta po ako doon, nakita ko po na maganda yung economy niya. Very warm din po yung mga tao. Tapos yung sa social media po, yung sa tourism nila, very inviting din po. So siguro po isa yun sa mga factor. Oo, siguro ma'am, kasi 2023, baka last year transitioning pa tayo mula dun sa pandemic to post-pandemic, Baka malaking bagay na tayo ay tuluyan ang nakausad mula doon sa pandemic phase, Kaya siguro naging ganito karami din yung mga nakiisa sa Sinulog Festival, po? Opo, tama din po yan. What is your assessment, ma'am? Teka lang, anong oras ho ba natapos? Kasi kahapon 5 p.m. nagpapatuloy pa yung ma'am yung Grand Parade and Ritual Showdown. Anong oras ho ba natapos, ma'am, yung pagdiriwang? Ang awarding po nila ay pasado alas 12 na po. Ang announcement ng winner, pasado alas 12 na po. So sa aming pong data nakalagay po dito mga 12:20 po ng madaling araw kanina natapos. Wow, kakatapos lang pala ng nitong pagdiriwang ng Sinulog. So kamusta ma'am ang inyong assessment, particularly sa security aspect? Opo, ang assessment po namin ay isang matagumpay at mapayapang pagdiriwang po ang naganap sa Sinulog 2025. Maayos at ligtas po. Wala pong untoward incident, ma'am, na nangyari? Wala pong reported untoward incident po. Yun. We expect, ma'am, na baka yung magiging Sinulog Festival next year, by statistics, ma'am, sabi nyo nga halos dumoble. So we anticipate baka next year, tumaas pa yung bilang ng mga participant. So, ano yung magiging adjustment ninyo para to make sure na magiging mapayapa pa rin yung kabuuan ng Sinulog next year? Opo. Ang formula po, ma'am, na gagawin sa security preparation ay ganun pa rin. Maigting pa rin pong tagubilin sa pag-iingat at seguridad po yung latag natin. Ito pong aming regional director, si Sir Red Maranan, hands-on po talaga siya. Personal niya pong pinupuntahan po yung inspection ng mga equipment, yung preparedness po ng tropa. Nagsasagawa rin po siya nung on the day po, kahapon, nagsasagawa rin po siya ng monitoring. Hinililid niya po talaga yung troops para ma-ensure po yung safety at security po ng buong pagdiriwang. Siguro malaking bagay din talaga, Colonel, yung naging kooperasyon ng ating mga kababayan at yung lahat ng mga nakiisa para maging matagumpay at mapayapa yang Sinulog. Totoo po yan, ma'am. Kaya po kami po sa PNP ay nagpapasalamat sa ating mga kababayan, sa lokal na pamahalaan po, sa mga NGO po, mga force multipliers, at pati mo sa mga estudyante, may mga student volunteers din po na na-deploy po
Nag-volunteer po sila. At wala palang pasok ngayon, ma'am, ano, sa lahat ng antas sa Cebu City. Kasi sabi niyo Opo. nga, inabot pala ng madaling araw na, ano, yung pagtatapos Opo. ng sinulog. So walang pasok ngayong araw. Yan po ay dineklara ni Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia para naman makapagpahinga. Kasi karamihan din, ma'am, sa mga participant ay mga estudyante, ano ho? Opo, tama po, ma'am. Pero may mga natitira pa pong activity. Oh. Today po yung awarding based po sa program ng activities. Yung announcement po ng winners naganap kagabi. Pero yung awarding ceremonies, mamaya pa po itong alauna. So magtutuloy-tuloy pa pala ito, ma'am. Itong inyong pagbabantay. Opo, hindi pa po tapos. But at least minimal na lang po, ano? Kasi yung talagang pinaka-highlight ng event, nangyari na po kahapon, ano po? Opo. Tama po kayo. Opo. And then, ma'am, kamusta ho yung implementation ng liquor ban sa kabuuan nitong Sinulog Festival? Ayos naman po. Generally, naging maayos naman po siya. Pati po yung implementation po ng gun ban na ini-implement po natin. Ayun. And speaking of gun ban, ma'am, dahil bukod sa Sinulog, talagang in place po talaga ang gun ban dahil po election period na. Ayun. Kamusta, ma'am, so far, ang implementation po ng election gun ban sa kabuuan po ng Region 7? For the period of January 12 to January 18, 2025 po, meron na po kaming naarestong 29 civilian. Meron pong nakumpiska na 29 na small arms tsaka 71 ammunitions po. Diyan ho ba, ma'am, sa Region 7, meron po bang mga areas of concern? Wala naman po officially na ma'am, na itala. I mean, may mga hotspot area po ba dyan na itinuturing pagka ganitong eleksyon, ma'am? Yung may mataas na presence ng private armed group, yung merong history ng karahasan dahil sa eleksyon. May mga ganun hubang lugar dyan sa Region 7 na kayong binabantayan? Officially po wala po akong nabasang naitala po nila for the last year po. At saka sa ngayon po, yung mga declared po na COMELEC hotspots, wala naman po. Ayun, that's good thing to note, ma'am. Ano? Pero kamusta po ba itong inyong pagbabantay naman, ma'am? Dito sa sakop ninyo yung Negros Oriental pa rin, ma'am, ano? Opo, Ng Region sakop pa rin 7. po. Kamusta po ang inyong pagbabantay doon sa ating mga kababayan na apektado po nitong pagputok ng Bulkang Kanlaon? Yung security preparedness po, tsaka response na inilatag po ni ating Regional Director Red Maranan po ay nagpa-follow po sa generally na procedure po namin. So, nasisiguro po namin na prepared naman po ang PNP po. In case po na may kailangan pong i-evacuate, yung response team po namin ay well-trained naman po. Ito pala, ma'am, ano po? Ito po ay batay sa impormasyon na ipinaabot ng Australian diplomat. Personal ko pong nakausap po ito. Siguro mga 2 years back, ano po. Pagka meron daw kalamidad sa Pilipinas, napapansin po nila, dun sa area na yun, tumataas po yung insidente ng CSAM, child sexual abuse, yung online sexual child abuse. Ano po, yung sexual exploitation sa mga bata online. Ano po, pag mayroong mga calamity. Siguro paraan yun nung mga pamilya to cope up no dun sa wala silang kabuhayan, ma'am. Ano ho? You may want, ma'am, na tingnan yung information na yun kung meron pong veracity, kasi nakakabahala po yun, kung yun po ay may katotohanan. Sige po, ma'am. I-take note ko po ito at iparating ko po sa appropriate authorities po. Opo, lalo na yung area, ma'am. Kasi maghuhusay sa Ingles, ma'am, ang mga Pilipino. Kaya talagang tayo ang tinatarget nitong mga pasaway na nasa likod ng mga child sexual exploitation online. Para din maprotektahan natin yung ating mga, lalo na yung mga bata, at yung mga babae na talagang vulnerable pagka meron pong kalamidad at wala sa loob ng kanilang mga tahanan, nandiyan sa evacuation center. Opo, ma'am. Maraming salamat po, ma'am, sa informasyon. Makararating po ito sa kinauukulan. Yes, please, ma'am. At maraming salamat, ma'am. And congratulations po sa inyong matagumpay na pagbabantay, pagtiyak ng seguridad dyan po sa Sinulog Festival.
Ito po. Ayan po si Police Colonel Attorney R.V. Bueno, ang tagapagsalita po ng Police Region Office 7, ang atin pong nakapanayam ngayong umagang ito.